Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay ipapakita namin sa inyo kung paano kami gumagawa ng itlog na maalat. Ang una namin ginagawa ay inihiwalay ang itlog na may sira o basag upang hindi maapektuhan ang iba pang mga itlog. Sa isang container ay gumagawa naman kami ng putik at hinahaluan ito ng asin. Ito nagsisilbing pampaalat sa mga itlog. Sa isang container na may putik at asin ay dito namin nilalagay ang mga itlog. Ngunit ito'y para ibalot lamang ng putik ang mga itlog. Ito'y kailangan pang isalin sa isa pang container o timba para dito ito ibabad. Kailangan maayos ang pagkakapatas ng mga itlog upang walang mabasag at upang maging pantay-pantay ang pagiging maalat nito. Pagkatapos namin ito gawin ay ibinababad na namin ang mga itlog sa loob ng 15 araw sa isang container o timba. Makalipas ang 15 araw ay ganito ang itsura ng mga itlog. Kailangan na itong hanguin upang hindi mapasobra ang alat at kailangan din itong hugasan bago ito ilaga. Kailangang hugasan muna ang mga itlog upang matagtag ang putik na nakabalot dito at masiguradong malinis ito bago ilaga. At sa paglinis ng mga itlog, makikita rin natin kung may mga nabasag ba sa pagkakababad nito. Ang mga itlog naman na nabasag ay inihihiwalay. Pagkahugas ng mga itlog ay sa timbang may tubig namin ito nilalagay habang kami ay naghahanda ng paglalagaan nito. Ganito naman ang ginagamit namin sa pagluluto. Ito ay used oil kalan na ginagamitan ng used oil. Ito ay mas nakakatipid kaysa sa gas at mas madali naman ito gamitin kaysa sa kahoy. Ganito kami maglaga ng itlog. Ang mga itlog ay nilalagay namin sa isang fishnet o kulambo na hinati-hati upang mabalot ang mga itlog at para mas madali itong hanguin kapag luto na. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit kulay pula na agad ang itlog. Hindi pa po ito ang tunay nilang kulay at ito ay kinukulayan pa ng bukod. Ang mga itlog nga pala na ito ay nilalaga namin ng 8 oras. At dahil ito ay naglalangis na rin, kailangan itong hanguin. At sa bidyong ito, makikita nyo namang hinahango na ng aking ina ang mga itlog. Ang mga itlog na nabasag ay kailangan din tanggalin upang hindi mapasama sa pagkukulay. Yung ibang basag naman ay nilagay ng aking ina sa isang plastic upang hindi mapasukan ng tubig ang loob. At kung may nabasag namang itlog sa paglalaga ay ganun din ang rason kung bakit ito ay inihihiwalay. Dahil sa pagkulay ng mga itlog, hindi din ito maaaring isama dahil baka pumasok ang pangkulay sa loob ng itlog at hindi na ito maaaring kainin. Sa parting ito ay hinahangon na ng aking ina ang mga itlog. Sinusuri pa rin niyang mabuti kung may mga nabasag bang itlog at hinihiwalay niya pa rin ito. At sa parting ito ay ihihiwalay niya sana ang nakita niyang basag na itlog, ngunit ito ay nalaglag at lalong nabasag. Natamaan pa nga niya ang blower ng used oil kalan, kaya naman agad siyang tinawanan ng aking tiyuhin. Nice! At dahil nga daw nabasag naman na rin ito, ay bibiyakin na nga raw niya ito at titingnan kung naglalangis na nga ba ang loob ng itlog.
Hindi man sobrang naglalangis ay ayos na rin ito. Yummy! Ito naman ang pangkulay sa itlog na hinihintay naming kumulo dahil kailangan ito ay kumukulo muna bago ilagay ang itlog upang ang pangkulay ay dumikit sa itlog. At dito nga ay itatry na daw ng aking ina kung kukulay na nga ba ito sa itlog. Bukod sa di pa daw gaanong kumukulo ang pangkulay ay kulang din daw ito ng color powder kaya ito ay kanyang dadagdagan upang kumulay na sa itlog. Pagkalagay ng coloring powder ay kailangan itong haluin at hintayin kumulo. At ngayong kumukulo na, itetesting nga namin kung kukulay na nga ba ito sa itlog. At ayan, kumulay na, maaari nang ilubog ang iba pang itlog upang makulayan na rin. Ganito lamang kadali ang pagkukulay ng mga itlog.
At ito na ang naging resulta ng pagkukulay namin. At ito ay itlog na maalat na. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood.